Ano ang mas magandang transmission? Automatic or manual? Hello mga paps, ayun Kuya Shane. At yun, meron na namang na-question sa atin at humingi siya ng opinion kung ano daw ba ang mas magandang transmission. Manual ba or automatic? Well, ito depende yan sa paggagamitan ng kotse. Kasi ganito mga paps, no? Kung more on highway driving o less traffic yung area mo, well, good option naman talaga yung manual transmission. Mas enjoy i-drive, mas mura ang monthly mo. Okay? Now, kung more on city driving ka o more traffic yung area mo, I would say na mas magandang i-consider mo na yung automatic. Kung idea mo lang naman ay dalhin ka sa point A to point B ng madali, okay, at hindi ka masyadong nag-iisip pa ng kung ano-ano pang mga gear o at hindi ka masyadong mapapagod, well, good option naman talaga ang automatic transmission. So, ang question ko sa iyo dyan, ano ba yung use sa ng sasakyan? O sa ano ba siya gagamitin? Now, kasi sa monthly, yung price difference ng automatic and transmission, medyo automatic and manual, medyo hindi na naman ganun kalaki. Sabihin natin mga 100,000 pesos lang naman yung difference niyan or mga 3,000 per month. Kasi kung ang pinaka-worry mo is fuel consumption, well, I would say na hindi naman na nagkakalayo yung consumption yan, especially kung ang napupusuan mo na kotse ay yung automatic na CVT transmission. Halos hindi na malayo yung consumption, ang siguro gato in terms of maintenance, hindi na rin naman malayo. Although sabihin natin, sige, mas mahal ng konti ang maintenance ng automatic dahil nga mas mahal yung oil niya ng konti. Sabihin natin mga 100 pesos per liter yung difference, and meron siya mga filter na kailangan palitan. So, yung labor, syempre, mas mahal din, Well, pero ito every 40,000 din naman. Now, kung ang worry mo kung ano ba yung mas matibay, I would say na pareho lang silang matibay. Basta gamitin mo lang ng tama. Pero ito itong problema minsan sa manual transmission, kung hindi ka pa masyadong biyasa gumamit ng manual transmission, there's a tendency na mabilis mong masira yung clutch niyan, At yung clutch, sabihin na natin maghanda ka ng mga 10 to 20,000 pesos tuwing minipis yan. Pero kung medyo okay ka na talagang mag-drive, pwede ko naman sabihin around 100,000 naman bago yan pinapalitan. Okay, pero dito naman sa automatic, in terms of driver error, medyo less. Okay, kasi nga, pag nilagay mo na sa D, all the way, hanggang sa makarating ka sa pupuntahan mo, wala ka nang kailangang baguhin. Kumbaga, in terms of driver error, mas lessen sa automatic. Kasi pag mali din yung ginagawa mo sa automatic, hindi naman siya pumapayag. Okay, so kung yun yung mga worry mo, yung number one, paano ba yung use? Kung ang worry mo naman is ano ba yung mas ma-maintenance o yung price, or ano ba yung mas madaling gamitin, well, pareho lang naman. Pero ito yung pinaka bottom line mga paps, kung may any chance na may gagamit na iba na tao, tanungin mo rin kung ano yung preferred niya. Like for example, kung may asawa ka na, yung misis mo, kung hindi naman siya biyasang mag-drive ng manual, maybe you can consider the automatic transmission para at least naman nagagamit niya pa rin yung kotse. So yun mga paps, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, tara sa subscribe button sa baba. Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. TikTok, click nyo yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.